shut down yung bank holiday. Ano ba yan? Regular ba yan? Ganun ba? Every time nga may Ramadan na ganun? Kapulang Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay Hunyo 9, araw ng linggo. Nakalagay dito sa aming kaliwa, UFOSP, Sunday Super Chat. Tama din, ito ako'y natanda na. Gayon pa man, may pinalulugod ngayong linggo, ang Sunday Super Chat number 12. At kasama ko ngayon sa ang aking partner sa Alien Talk. Wala iba kundi si Ed Neri. Siya ang aking panawin sa Sunday Super Chat. Siya rin ang aking co-host sa Alien Talk. So, labo-labo na! Kahit ano. Magandang gabi. Magandang gabi si Ed. Magandang gabi, Tony. Magandang gabi sa lahat na nakikinig sa atin at saka yung iba dyan na kasamahan natin sa UFOSP or sa WOTN na makikinig dito later sa YouTube. Yun. At siyempre, hindi na kulang ang aking linggo kapag hindi tayo nagkakausap sa ere, ha? Oo. Kaya kahit paano nakakahabol din. Dahil ako ay naimbitahan. Naimbitahan ako sa isang birthday sa Rojas City Capiz. Maraming salamat nga pala kay Rick Bascos. Rick Bascos ng Rojas City Capiz sa kanyang paanyaya. Next week, parikita natin dyan. Ayun, may kumukulog-kulog . Gawa mo lang dyan, Ed? Ay, mula kanina, bago lang parang huminto ng konti ngayon. So kanina talaga, thunder and lightning dito sa area ko. Yun. So yun, mabalikan ko yun. Ako'y naimbitahan kagabi para sa isang kaarawan. Nagsawa ako sa seafood. Ipon. Merong alimango. Yung lugar na pinuntahan mo talaga, noted yan. Mga alimango, prawns. Oo, prawns.
Noon, Ah, laging kinakain namin yan diyan. Squid, yung puset. 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 Tapos yung merong talaba. Tapos merong tawag nila dun, sikad-sikad. Ibang shell na masarap yung ano niya, yung karne niya sa loob. Aha. Oo, tsaka isang Meron ako palaging kuwan diyan, ini-snack yung pantat paggabi. pantat. Dito sa Iloilo. Sinugba na pantat tapos a few bottles of beer. Wow. Tayo hindi pa tayo nagbibired, ha? Matagal na eh. Tayo. Tsaka pampano. Magpipil-pilsen sana kami ni Rick Bascos. Kaso nagpunta kami muna sa Robinson. Nakakita kami ng ice cream. Nakain ko na, naubos ko na yung ice cream bago ko naalala, hindi pala ako pwedeng mag-beer. Hindi pala tayo pwedeng mag-beer kapag kumain ka ng ice cream at merong oyster o yung talaba. Uy, ano ba yan? Halo-halo na yan. Burot talaga dyan mo yan. Na-hospital ta. Nangyari. Yan, Ingat palagi, Anton. Sabi ko, pasensya na, hindi natin nainom yung beer, ha? Okay, sige. Pakilala ko muna yung ating agenda, Ed. Para sa ating agenda, ha? Yes. Whatever that is. Okay, ang Wealth of the Nation series ay crowdfunded, self-funded program. Meaning ikaw, ako, tayong lahat ay nagtutulungan para sa self-sustainability ng programang ito. Siyempre, ito pa may kaakibat na spiritual, esoteric, dimensional na layunin. No? Ito hindi lamang pera-pera. Ginaano ko lang po, nililinaw ko lang ito. Pero ito ay, kumbaga, pakikiisa tungo dun sa direksyon na atin pong nais puntahan. So meron kong kaikibat na spiritual to. Hindi po to just for the purpose na makalikom ng pondo para sa administration, para sa pag-aayos, pagpapaganda, maintenance at yung ating sinasagawang ID project, no? So ito may kakibat na spiritual. Kaya ito'y dapat bukal sa puso ninyo ang pagtulong. Maaari po ninyong padala ang inyong tulong sa video. Ang aking account number, naka-flash na po sa inyong mga screen at ang telephone number at ang mga money remittance agencies na maaari po ninyong pagpadalhan. So muli, pinasasalamatan ng programa sina Alfredo T. ng Saudi and Dingley Iloilo, Penny Gallagher, si Kuya Turbo, na Ate Silvia ng Italy, si Juana C. ng Hong Kong, Ate Florentina at Mang Roger ng Queens, New York, si Robert John V. ng Bacolod, si Wen C. ng Quezon City, si Venerando Umali, Jovencio L., Ricardo B., ayan, aking naging host kagabi ng Rojas City, si Cecil Takahashi ng Tokyo, at Anonymous ng Pasig, number 1. Si Ed yata ito eh. Nandiyan ka. Sikreto yan. Sikreto ba? At siyempre si Emmanuel L. ng Kanokin. Ay nag-dinner kami ni Emmanuel nung isang gabi naman, Ed, nung Friday. Aba. Oo, one of these days, baka magpunta nga ako dyan sa Iloilo. Baka makatikim ako dyan sa mga alimango. Yan. At siyempre, nandiyan din si Melchor D., si Edgar Palmitos, si Ate Del ng Canada, Mike Carganilla, si Meropi Dayaw, si May Ortega, Marlene Ching, Anonymous ng Hong Kong, Anonymous number 2 ng Pasig, si Nida Maria Chinchak ng Austria, Luz Macanas ng Kuwait, Nestor Tan, George Bascos ng Taguig, kapatid dito ni Rick Bascos, si Margaret Buenavista of Taiwan, si Lizelle Birami Cantones, nag-donate siya ng Sunday Super Chat natin sa YouTube. Ed, tinuro niya para paano gamitin yung dollar sign doon. At syempre, nandiyan yung Anonymous ng Santa Maria. Santa Maria. Si Jim ng Quezon City, nagpadala rin. At si Anonymous ng Las Vegas, Nevada.
Alam mo, dito sa ating programa sa Wealth of the Nation, marami tayong binabati, no? Oo. Mga good evening, Importante hindi yan. Importante. So hindi pwedeng hindi natin batiin. Si Arnold Nel, Betty Sardona Miorada, Susan Dionis Borja, si Tessie Kulihat, kay Hermely Tugade, Lolita Salagan, Marvin Kalimlim, Nelson Quiliorpas, Alan Milevo, Madeline Taberdo, Ellen M. Rath, Alice Pandusay, Luisito Santos, aking inaanak, si Luisito, Remelin Bigtas, Lisa Pacho de la Hulungsod, si Biner. Biner, kamusta? Kay Sen Viernes, Sir Anton. Yung mga binanggit nyo na name, nang nasabit mga ID, problematic, di ko narinig ang name ko, ibig sabihin, automatic approve. Ibig sabihin, either automatic approve or incomplete. Pero hindi problematic. Iba yung incomplete, maganda-ganda pa yung submission. Yung problematic talagang hindi pwedeng hindi katanggap-tanggap. Synthesis now with the inseparable tandem. Ayun, sabi ni Joel Sayaw del Rosario, inseparable daw tayo, inseparable daw tayo. Si Edong Dos, April, June, December, Lauro Albano, Romeo Ray, Juvencio Laporca, salamat Joven, Erson Baltazar, King Trends Global, kay Juffy Love, Raimundo Gudoy, gusto na Gudoy, di pa uwi. So si Magia, Felicissimo Cabusas, Isabelo Jose, Roberto Biernas, Juanito Yumping, Boy Sinque, Edser Serrano, Maylin Bellosa, Mark Anthony Pactao, Vicente Jonas Cepeda, Frederick Soliero Duran, Claudia Oceanbach, Alberto Emilio Laneta, Juanito Binamira, Joe Antura, Delia Agustin, good evening. Anton, and to all viewers, to Ed Neri, Maylin Balyoso tapos na, Jason Iborde Elia, Marilyn Anota, Leolito Isla, kay Marlene Agagon Agabao, good evening sa iyo Marlene, Rebecca Coney, Liberto Laneta tapos na, Argos Von Colliantes, kay Lirio Gracia, kay Architect Elmer Valle, Juliet Rodiliado, Carmelito Midel, Edwin, good evening sa iyo Edwin, good evening Canton, especially to Princess Elizabeth, Brinks Buadi, Sherwin Soanyo, Margarita Selga, Aida Berhin, kay Constancio Parfan, good evening daw Ed, Artes Giano, Soliman Aldave, Norberto Bustillo, Juliet May Rodiliado, Georgie Cruz, Melchora Bueno, Nued Esmelde, Mika Tan, Jojo Indenible, Nati Victa, Adriano Siraida Sensano, Mersimi, Lito Kimson, kay Flip Trends Global, kay June Panganduyon, Norms Kamat Norms, dumudugundong dito, Elvira Garcia, Richard Solas, Daniel Estaria, Ami Ebio, kay Meneses Yapis, Monica Yamar, Janrico Nunez Magbanwa, okay, tapos na, Elsa Daes, Cheshine, Maisa Beris, Lovitos Garcia, Lorita Miano, good evening, Miriam Lazaro, at Alien Talk. Teka, Samira Fata, Samira Kailani, Castillo ng Hong Kong, Maisa Garcia, Isidro Maghanoy, Danilo Rabara, Renato Digamo, good evening Renato. Oy, kay Princess Elizabeth, good evening din sa iyo. Dante Dihucos, musta, mabuti naman. Kay Cheryl Malie, good evening. Kay Ramil Irig, Drake Scott, good evening sa iyo Drake. Vanji Kiambao, kay Jim, salamat Jim. Jean Abilda, kay Teddy Sima Franca,
kay Jeremias Rosal, Benjen De Villa, Eddie Presi Velasco, Mary Jean Paguyo, kay Jolan. Oy, good evening sa'yo, Jolan. Pabati po sina Ka Lawrence Landicho, Kuya Lawrence. Ate Tempora, Ate Tempora. Hello din daw, sabi ni Jolan kay Tito Ed Neri. Malapit-lapit na at magkikita-kita pa rin tayo, Jolan, ha. Kasi magpapa-conference ang UFOSP kapag lumabas ang kayamanan. Walang bayad. Ed? Magbabangkit tayo. Walang bayad. Kailangan. Gawin natin yan. Mag-invite tayo ng dalawang prominenteng UFO speaker. Sino nga ba yan? Si Richard Dolan. Yan, Richard Dolan. Tsaka si Nick Pope. Nick Pope. Si David Wilcock. David Wilcock, yan. Si Laura Eisenhower. Pupuntahin natin yan. Libre. Yan, okay? Mark Anthony Pacta. Kay Arcel Jerome Lopez. Rolando Gamboa. Elena Puyong. Romel Kaingin. Dio Inuver. Lorena Gabuat. Kay RG Banyes. Kumukulog. Romy Relucio. Arcel Lopez. Nick Cusinya. Jean Abelia, Sherwin Siahonia. Okay, sige. Doon sa iba, basta hanggang 9:15 lagi yan. Hanggang 9:15 lang. Ha? Okay, Ed. Tayo pumalahot na sa ating tatalakayin ngayong gabi. So far, hingin ko yung assessment mo. Pero nga pala, bago nga pala lahat, Ed, bigyan mo muna ako ng konting minuto, no, para maipaliwanag ko na ako'y merong lamang akong dinais linawin gawa ng nung nakaraan. I think nagkaroon ako ng error doon sa pagpresenta tungkol doon sa pagdalaw ni Presidente Duterte at ni Donald Trump, no? Doon sa kanyang pagpunta sa pagharap doon sa ambassador sa emperador ng Japan, no? Ako I'm aware na may bago ng emperador ng Japan. Pero yung aking pinakita na picture ay referring to the old emperador, si Akihito, with Donald Trump. Yung pala 2017 pa yung meeting na yon. No? 2017 pa. No? At ayan, no, pinapakita ko. Yan. Tapos yung picture na yun na ginamit natin ko ay ganito, no? So, 2017 pa. But I did not lose the essence actually of emphasizing the gap, no, between Trump's visit and Duterte's visit. Because ito, nangyari man itong kay Trump, ang pagdalaw ni Trump ito ay dated teka muna. Ba yata itong ano pa? Last week yan, di ba? Dumalaw siya pero hindi niya dinalaw itong emperador na ito na si Akihito. So this was on November 6, 2017. No? So yun yung picture na yung pinakita ko was ang timeline noon was November 6, 2017. On the other hand, ang ating binigay naman na emphasis doon, yung pagitan ng pagdalaw ni Trump at ang pagdalaw ni Presidente Duterte. So sa makatuwid, hindi magkakaroon ng kaukulang saysay, hindi magkakaroon din ng malaking discrepancy dun sa aking ibinalita kung hindi nagkataon na 1 week lang din ang pagitan. Nakuha mo yung meaning ko, Ed? Yeah. Kasi 1 week din ang pagitan nito, although different timeline kasi 2017 pa ito naganap. No? And then ang ina-emphasize ko doon sa aking opinion last time was yung pag-visit ni Duterte, seeing Akihito,
but maybe it set an impression that it was a most recent visit or during his most recent visit. But that was actually in 2017. So makikita natin dito sa picture o dito sa news na to ng Rappler, pumunta si Duterte ng October 31, 2017. No? Nauna si Duterte at sinundan ni Trump 6 days later, November 6, 2017. So hindi po yung nagkamali siguro ako ng presentasyon dahil pinakita ko noon na after Trump's visit, sumunod si Duterte following a 1 week gap. No? Pero sorry about that. No, nagkaroon ako na-confuse ako tungkol diyan. But still the same, nandiyan pa rin, na-maintain naman din yung pinakabuod na nagkaroon ng pagpupulong with Emperor Akihito nung ang pagitan ng pagdalaw ng dalawa ay 1 linggo lamang. Yan. So, kung ano man ang implikasyon niyan ay hindi pa natin malalaman sa ngayon. So, Ed, so far, ano ang obserbasyon mo dito sa ating programa? Magpapatuloy pa kaya o sa tingin mo pag nabuksan na ito wala nang wala nang WOTN? Meron pa rin. Kasi kahit kung mabuksan na yan, kailangan marami pa rin ang pwede natin bigyan ng guidance. Mm-hmm. Naubo ako. Sumunod ako, nahawa. Okay, sige. Kailangan natin na mabigyan ng guidance. In what sense? Sa laki. Ay, excuse me, Ton, excuse me. Okay, so inom muna ng tubig. Inubo kami ha. Ewan ko, mukhang may na-virus tayo, Ed ha. Mukhang pinadala kami ng virus. Okay. Jane Abilda, watching from Malaysia. Si John Seno Tango, tapos na. Excuse me. Ano meron niyo, ha? Alvin Morales, Camilo Dominguez. Good evening. Tiwala lagi ang Panginoon, ang lahat may katuparan. Baka next week may magandang balita tayo. Kay Bolsi, good evening, Canton, to everyone. Ana Misisar. Kay GC Abat, good evening, Canton. Kasalukuyan, nasa bakasyon ako ngayon. Galing Middle East, ako'y nasa La Union. Nakikinig sa programa mo, very informative. Di boring makinig. Okay, sige. Thank you, salamat. At siyempre kay Henry Balagan, magandang gabi sa iyo, Henry. At mukhang may ano kami, inatak. Ano ba, inatak tayo, Ed? Ha? Na-attack yata tayo? Oo, sabay-sabay. Ang sama sa feeling ko. Ayun ang inaano ko. Pagkatapos ba nito, halimbawa, nabuksan na, may nababalitang nakabukas na ang kaban, pero inaantay na lang yung paglabas ng pera, ang ibig bang sabihin niyan, magtitiklop banig na rin tayo? Hindi naman, kasi you have to consider that we're talking about a big amount of money. And one part of that is the Build program. O sa China pa, yung one road, ano ba sa China? Yung target nila by 2025 na sila they will be the king of the economic pie. Pero the other part, ang isang parte niyan is ang isang parte na kailangan isipin natin is the amount of money that will also be given. Remember the Alpha and Omega account na sinabi mo will be the one that is released to the people of the Philippines. So in other words, para hindi na sila mahirap or meron na silang kakayanan to spend for their requirements, yung anong kailangan nila sa buhay. Kailangan ng guidance doon. And I think that is one area that WOTN
can help, makatulong ang WOTN, we can mobilize people with financial expertise to give guidance. We can go to all the different provinces. Siyempre, pag mayroon ng ganyan, meron din tayo. I think you will get some, I will get some, and everybody else get. I think we can spend part of that to help where we can. Mhm. And so, hindi mawala. In other words, kahit na ba nandyan na yan, sigurado ko maraming tulong na pwede nating ibigay. Tama. At Kasi ang sa atin ngayon is service to others. service to others. At siyempre yung Wealth of the Nations, incidental lang ito na naging programa, na title ng programa, but there is in fact a right term for that na dapat tawagin ay Wealth of the Nations. No, dahil nga nagkaroon pala ng paglilikom yung mga kayamanan sa iba't ibang bansa, particular dun sa Europa, nung World War I pa, after World War I pa pala ito. Di ba sabi ko sa iyo noon, remember when we first put the name of WOTN, may discussion tayo behind the scene, di ba? Na hindi alam ng karamihan. Pero Tony and I were discussing, kasi sabi niya, Ed, nagkamali ako Nalagay ko Wealth of the Nations. Ang gusto ko sana ilagay, the Wealth of the Nation. Sabi ko sa iyo, Tony, yung mga ganyan na klaseng error, actually, may intention yan. And I think the reason na bakit binigay sa iyo na ang isulat mo, nations, kasi yung kayamanan na pag-usapan natin is hindi lang sa Pilipinas yun, kung hindi sa buong mundo. So, all other nations will be affected. Kaya correct yun, sabi ko. I think guided yung yung mali mo is actually a guided error. Intentional yun para to give it the proper meaning. Kaya naging Wealth of the Nations. Wealth of the Nations. Ito nga yung... So, background story lang yan sa hindi nakaalam. Ngayon lang nakaalam yan. At siyempre, nag-uusap-usap tayo during the early days ng... Early days, Early days ng programang ito. We were on the road to discovery, kumbaga. Sabay-sabay kami. Sabay-sabay tayong lahat. Matasabayan din naman nila kapag nagsimula sa episode number 1 hanggang sa nasa 74 na tayo ngayon. So, ito nga tinitingnan ko natin ngayon, Ed, kasi may nakausap ako nung last Friday. Ang sabi niya, actually, hindi yan yung exclusively warlord. Kasi na-explore ko na yun, na-explore na natin yung tungkol sa warlord. Pinakita ko yung book na ginamit kong reference, yung kay Sterling Seagrave at Peggy Seagrave, tapos may iba pang mga books. At pinalilitaw doon na warlord, no? Base doon sa timeline na yung during the war and after the war, na pinangasiwaan nga si Severino Santa Romana at pumasok naman si Pangulong Marcos. Pero nung mamatay itong dalawang ito, siyempre on paper, at least on public knowledge, namatay, and na-freeze na rin yung mga assets. Ang tanong, sino nag-freeze? Paano na-freeze? O hindi ba... Kung hindi tayo papasok sa conspiracy theory, that is the usual procedure sa any bank na kung the holder of the account dies, SOP yan sa bangko na talagang i-try nila to verify, validate kung sino yung may-ari ng account. Kasi pag may liability sila kung maibigay nila sa ibang tao. So, yun talaga ang ginagawa nila na binavalidate, bine-verify nila kung sino yung may-ari. That is the usual procedure. Para sa akin, walang kaduda-duda. The big problem dito ngayon is because the
The big problem is because Sige, go ahead. the amounts involved are quite substantial. Ah, When you're talking here of not only 1,000 pesos, we're talking here of trillions. ah, Trillions, ano? Or dollar. quintillions or septillions. Ah, So, talagang any bank holder will verify to mm. the full extent any claimant who will say na sila ang account holder or they Eh, are the legal heirs of the original account holder. Mas masalimuot yan. Pag sabihin mong ikaw ang legal heir, mas maraming requirements, requisitos yan. mm. Kaya To the, it's not surprising kung ganyan to ang the point to nangyayari. the point na halos ayaw nang ibalik ng bangko. Di ba? Maski dito Well, there are also isipin din natin na because of the big amount involved, even the interest alone, nahihirapan na sila because saan napunta yung pera? First, hindi na-identify yung account. So, saan napunta yung pera? Mm. Yun ang malaki. Kung was it used through the normal process sa bangko or it was used by personal interest. Diba? Siyempre, pagka sinuli ng bangko agad yun, magkakaroon siyempre ng tendency na magkaroon ng bank run, mag-bankrupt yung bangko, exposure nila versus dun sa asset ay maapektuhan ng malaki. Dahil siyempre, ang tendency ng heir is different. Yung purpose ng heir, no? Yung purpose ng heir is different from the purpose of the original depositor. Halimbawa, ako yung original depositor na si Severino Santa Romana, no? Lumapit sa akin yung Bank of England. Sabi ng Bank of England, deposito ka naman dito, Santi. Sabi ng Reyna, nakikiusap, para naman sumigla yung ekonomiya. O sige, didepositohan kita, lagyan kita, bigyan kitang ginto, ha? Boom. Nung namatay si Santi, yung heir niya, iba naman ang purpose. Ang purpose is to withdraw. So magkakaroon ng conflict siguro, di ba, Ed? Especially if the amount or the deposit is in a form of investments or time deposit or etc. So para sa akin yung mga accounts na nasa labas ng bansa, talagang dadaan ka sa karayom niyan bago mo makuha yan. Exactly. Now, diyan na rin pumapasok yung conspiracy theory na ayaw pakawalan ng Rothschild, yung Bank of England, associated kay Rothschild, at siyempre, yung kung ano man yung mga nakadeposits dyan, nakadeposito dyan, winidhold nila yan para gamitin para i-dominate yung buong daigdig. Among they shared the wealth, they shared the power among 13 family lang daw yan, no? So, dito klaro-klaro, Ed, nakita natin ang isa sa mga problema. Ang purpose ni Marcos para bakit niya ito dinistribute sa ibang mga bank accounts ay different dun sa purpose ng mga heir. Siyempre ang heir, gusto namin to cash in, di ba? Payout agad ang iniisip. Pero payaman agad. Sarap. Pero yung gusto nila na ang original nun is to build economies around the world, yung mga nangangailangan. Pero siyempre, kung na-reach na yung maturity, kailangan nilang magbayad, di ba? Pero withhold nga pinahirapan. Now, isa sa mga nag-gather ko, Ed, na information, tulungan mo ako dun sa history kasi wala akong masyadong dyan. Hindi lang daw it predates the war period. Hindi ito war loot. Kundi nung First World War, natakot yung sa Europe, sabi daw ng mga world leaders doon, ay kailangan hindi na maulit ito. Kaya they formed an organization called the League of Nations, di ba? League of Nations. League of Nations. Yan yata yung predecessor ng United Nations, hindi League of Nations. Yes, right. Yan. Tapos doon, pinag-usapan nila na dapat hindi na ito maulit dahil kapag maulit pa, makakaubusan sila. At kung yung
sistema ng looting is a part of war, parang rewards kasi sa war yung looting, magkakaubusan tayo ng pag-aari, di ba? Ah. So, sabi daw, sige, go ahead. If you look at the psychology of people, the business community and the personal riches of individuals, these are the people who would be holding power or has connection. So they will have an inkling of what is happening or what is going to happen. The tendency of these people would be to transfer their wealth to countries that they suspect or expect not to be involved in the power struggle. So in the case of the First World War, where Europe was the one involved, some of them might have moved it to England, some or UK or Great Britain, or some would have moved it to the US, and some would have moved it to Switzerland, which remains a neutral country. And some would probably decide to put it away somewhere they expect not to have that nothing will happen. The Philippines could be one possible area, since most of the European countries are Catholics or Christians at the time. They would look at the Philippines, which is a Christian country, as a possible safe haven for their wealth. So ganun. So I would not be surprised kung meron nga pumasok dito na during the First World War. Ganun ang nasagap ko, although na fragmented kasi ako mahina na yung ingestion ko ng mga information eh. So napagkasunduan doon ng mga League of Nations na maglagak ng kanilang mga salap ng mga ari-arian or heritage treasures at isi-safekeep doon sa mga lugar na in-anticipate nila na hindi sasakupin ng Axis power, yung Nazi, no? So sabi daw ng UK, kami na ang mag-in-charge niya, kami na ang magtago niyan. Pumalag naman yung Amerika. Sabi daw ng Amerika, hindi kami kasi powerful country kami. Ganun. Hindi raw nagkasundo yung dalawa. Until na dahil nga dun sa logistics nila, yung military capacity nila, pinag-usap-usapan, until na pagkasunduan nila na gamitin yung mga colonies na doon. Doon na nilagay yung malaking cash ng kayamanan. Parang global wealth. Global, you have to have a global perspective. Oo. Na ganun ta. Halimbawa, sabi ng Russia, wala kaming ginto eh. Pwede ba diamond na lang padala namin dyan? O sige, kung anong kayamanan meron ka, padala mo. Di may nagpapadala ng diamonds, isang barel, kung ganyan, marami katakot-takot, mga jewels, etc. Maging pala daw, yung corona ni Queen Elizabeth, yung original, ipinadala din daw nila yan para hindi ma-loot, no? At the same time, may pool, no? Magkakaroon ng pooling of global wealth in the form of this heritage treasure. Yung iba nagpadala ng ginto, yung iba. No, tinago ito sa mga colonies ng Inglaterra, Malaysia, Singapore, India, gano'n. Doon na nagsimula yung routing na yan. Tapos ang napagkasunduan, itago daw dito sa Pilipinas. Ang sa aking reaction dyan, Tony. Sige. Remember, if you look at the First World War, wala pang Nazi noon eh. Ang nag-aaway doon actually yung mga political elites at saka yung mga royal bloodlines. If we have to remember that the elites of the different countries were interrelated by bloodline. Ganun ba? Okay, sige, go. If you look at the royalty of the different countries, they are related by bloodline. Okay. So, sigurado ko na yung pabor sa isang grupo, sabihin na, pinsan, parang magkagira dito, di lagay muna natin to dyan sa Inglaterra. Nung umatake na yung Germans at saka
putukan baka iniisip na baka papasukin, they will cross the channel and hit England. Germany will win, So kailangan i-safety muna natin to. And some of the safe places that they would have is correct yung sinabi mo, and the colonies that they have. So that would be Singapore, Malaysia, Hong Kong. Hong Kong. Yes, Hong Kong. Nagkataon ngayon na after the First World War, baka, sige, dyan, manatili mo na sila dyan. Para hindi pumasok yung Second World War. Ito ng Hapon ngayon. Pero meron na raw participation yung Hapon kasi naman din sa naval excellence naman ng mga Hapon at nasabi ang konsiderasyon ng Amerika noon na pwede nilang utusan yung Japan. Talagang alka-alyansa nila kasi yung mga top Commodore yata, mga ship commanders yung nag-aaral sa Annapolis, sa Cubao. Hindi sa Cubao. Sa Naval Academy. So sabi, hindi, gamitin natin ang mga Hapon para sila yung mag-plastar, sila yung umayos niya kung saan yung ganyan-ganyan. Anong paghahakot. Yan, isa sa mga nila yan, sa mga paghahakot. At 1928 pa pala yan, Ed. Nandito na raw yung mga Hapon. Nagpanggap na mga farmers, pero yung mga engineering brigade nila, naghuhukay na. The Japanese migration dito sa Pilipinas started early before the Second World War. A big concentration of them were found in Davao. Isa sa mga concentration ng mga Hapon nasa Davao. Isa rin yan ata, kung hindi ko nagkamali, Bohol. So, if you look at the places where the Japanese migrated to, very high probability nandun din yung mga bankers. Tsaka kasi isa sa mga inconsistency ng libro na Gold Warriors, sabi, it would take at least a century bago raw mahakot lahat. Pero kung span lang ng World War II, ang pag-uusapan, parang napaka-remote naman kung napuno nila yung bunker na mahirap i-withdraw na 100 years bago nila makuha lahat sa loob lamang ng 4 years or say 5 years, di ba? Tapos alam nga namang pinuno nila ng 5 years tapos 100 years bago nila ma-pull out. Parang napakahirap naman yun. Isipin na gano'n. Sa beginning, Tony, if you remember, I always point out to our members in WOTN that when we are talking about the wealth of nations, we're looking at basically 4 categories of the wealth. Yun ang sinabi ko noon. Sabi ko yung Yamashita's treasure. Yung pangalawa, yung royal bloodline treasure. Heritage na, ganyan heritage. Heritage. Tapos yung heritage yung sa atin dito, may 2 categories yung heritage na yan Royal bloodline. One is the international, the other one local. The 4th one is the divine wealth. Ang malaki dyan talaga ang divine wealth. Kasi ang divine wealth, even the processed gold. Sa akin, this is how I interpret it. Sabihin natin divine wealth. Even the processed wealth and even some of the Japanese books o yung nailipat dito, because of the time that they have been buried na hindi na nakita o hindi pa makita, iba na ang humahawak niyan. So, mga elementals, mga dimensional beings, yung pinapasok. Iba yung perspective sa Pilipino. Sa Western, wala sa kanila yon. Sa atin, meron yan. So, yung some of this divine wealth, and this is the bigger one, ang nakahawak nito talaga are the spiritual beings, or elementals, or spirits, or dimensional beings. Well, tama ka doon. Ang kalakihan yan, malaki talaga yan. Ayun. The loot alone, the gold that has been transferred here. If the story is right sa Gold Warriors,
There were 175 bunkers. Only 12 were open? 15. 12. Only the 12. There are 150. There are still how many? Or Ah, nagkamali ako, 175 ata yun. di mga palagay mo ng 150, palagay mo ng gano'n kasi may na-discover yan pa rin si Marcos. So Eh, there are still 150 bunkers Oo. na hindi So, pa nakita. Or alam na pero hindi mapasok. Mapasok. So in perspective, talagang chosen country ang Philippines. Sabihin mo natin by design o by accidental occurrences o incidental lang, naging chosen country tayo dahil dito parang hinigop ng Pilipinas yung mga yaman na yan. Pati yung halimbawa, yung yaman ng Vatican, na isama rin yata dun sa pag-safekeep eh. Ginawang safekeeping haven tong Pilipinas eh. Siguro talagang strategic. Di ba ever since, narinig natin yan, na the Philippines is a strategic country. Lagi yan, di ba? Pero hindi natin alam kung bakit. Kung mo ba nasa gitna tayo? Kung mo ba nasa ganito, ganyan. Pero, sinasabi nila strategic country, nung nandiyan dyan yung mga bases, pero ba't nung kaya nilang umalis? Di ba? Bakit kaya nilang umalis? Pangalawa, sinasabi nilang strategic country, bakit nakaalis din yung Federal Express, yung FedEx? Dati yung hub nila nandito sa Pilipinas dito sa Subic, di ba? Pero bakit gumawa lang ng konting gulo lang yung pinagsimulan nun, nag-decide na kagad yung FedEx na lumipat sa China. Kung talagang strategic, hindi mo iwanan kasi strategic nga eh. Bakit na bakit? Merong mga political, actually, kung discuss mo dyan, kung yung topic na yan, may political ramifications, merong mga hidden political agendas yan. Kasi in fact, yun ang what Trump is trying to do now is to reverse all the political, economic trade decisions that were made by the previous administrations. Kasi talagang the businessmen, the politicians, and the elites before were trying to make China the number one country as the next superpower. So to the detriment of America. So yun ang ayaw ni Trump ngayon. Kaya he is trying to reverse all of these agreements, all of these business bilateral agreements nila, mga political agreements. So yan. Now, China naman is bidding the time. They would like, sabi nila si Trump hanggang 2020 lang yan. Palitan na naman yan. Tignan natin. Marami pa tayong malalaman dyan. Marami pa tayong mabubuksan, Ed. Dyan. There are political agendas actually. So yung sinabi mo, the reason I mentioned that is yung sinabi mo nagulo sa FedEx. Who knows who started the trouble? That was intentional para mailipat na sila doon. Tama. Malay natin kung hinahakot din talaga ng FedEx na yan. Remember, our country has always been manipulated. Politically, economically, religiously. True. So, balikan natin itong timeline na yun, na pre-war. So, pinaniniwalaan na yung mga Hapon nandito na. Yung engineering brigade nila, yun ang gumawa ng mga tunnel, etc. So, before war, palagay mo ng 1928 o 1932 man. So, nung nagkaroon na ng World War II, alamin pa rin natin yan kung bakit nagkagera, whatever, no? According dun sa, from the perspective ng wealth na ito, bakit nagkaroon ng gera? Ayos na yung mga bangka, ayos na yung mga tunnel, etc. By then, kaya lagak na lang sila ng lagak, lagay na lang sila ng lagay. And then, dito rin siguro makikita natin kung nare-reconcile natin yung mga reports na kung bakit yung corona ni Elizabeth, nandito daw. Yung sceptre, yung upuan ni Solomon, yung Ark of the Covenant kuno, kung ano-ano pa na mga treasures at yung mga pinakamahalagang asset ng Japan nandito rin daw sa Pilipinas. Yun nga daw kasi nagkaroon ng pagkakasundo-sundo yung mga bansa na ilagay dito muna para yan ay matuturing nilang puhunan ng mga bansa. Kabilang na rin sa ginto, pinagsama-sama. At
batay dun sa yung inilagak na puhunan, yun ang makukuha mong salapi para sa ekonomiya ng iyong bansa. Oh, halimbawa, Samurai ni Ed, pagkano ito? Ito ay priceless. Walang value to. Oh, as a sign of good faith, ilagak ko yan dyan. Hindi, may pabor na si Ed kasi mayroon siyang talagang mga priceless treasures na nakalagak dyan. So, yan ang mga things, siguro yung mga bagay na ating makikita dyan. No? At kasi dahil sinasabi pa nga ni Jess Romualdez na itong mga to naka-secured sa Lloyd's of London, na itong mga to naka-monitor ng satellite. Bakit? Kasi nandito nga pala talaga. Yung pala dito nakalagak. At kung ang Pilipinas, ang base ng World Bank, may katuturan din. Kung gano'n. Hindi sa New York. Kaya itong si Santa Romana, tumata yung chairman ng World Bank nun, siya may final say. Pero patay na si Santa Romana, di ba? Oo, patay na. At apparently, ang pumalit niyan si Ginoong Marcos. Kaya noon walang umpay. Every year. At least every month. Parang gano'n. Lagi may state visit. Patay na rin si Marcos. Sa papel daw. Pero sabi, buhay pa. Kasi may dyan na yung mga ano. Now, ang tanong ko, Ed, ano nakikita mo? Ba't nagpunta si Trump kay Princess Elizabeth? Kay Queen Elizabeth. Pinapirma na kaya niya yon? At sinabihan kaya ni Trump si Queen Elizabeth na, ilabas mo na yung pera at kailangan na namin yan. Kung hindi magkukulap sa Amerika. Ano sa tingin mo? Pero one of the reasons I think that what is the superficial reason is that they were celebrating the Second World War. The anniversary of, I don't know, 1944? June 6, 1944, the invasion of Normandy. Europe. Sabi yan, Normandy. The attack on Normandy. Ambot. Sige na. Yun ang superficial reason. What is the reason behind? What is the hidden agenda? We have to remember that all the head of states, this was a very parang malaking celebration na most of the head of states of Europe was there. Even Germany was there. Kaya nga. So there is always the open news item yung nakikita sa natin through the news. But there are also hidden meetings. Now, what are those hidden meetings? Yan. Yun ang malaking question. Yan. A lot of the political analysis yung tungkol sa globalist, Illuminati, etc. Merong mga pasumbingay, sa Bisaya pa, pasumbingay ang ginawa ni Trump doon, pagpunta doon. Ano bang mga pahapyaw? Ang mga pahapyaw niya yan is yung showing the independence ngayon of the United States from the globalists. So there is that, and he has been pushing that particular agenda. So wala nang possibility siguro na maimbitahan pa si Duterte, no? Or secretly magkita pa yung dalawa kasi tapos na, kung gano'n. We don't know. We don't know that it's not necessary for the two of them to meet. It is only important that they have an agreement, whether by phone, by special communication, and yung mga primary representatives nila ang gagalaw. Yun. Kasi after all, hindi naman kailangan sila eh. If they have a basic agreement, pwede na yung mga lieutenants mo. Kung yun na nga yung nangyari, na nag-usap muna yung US and UK tungkol dun sa
likas ng mga kayamanan yan, may probably ito na yung pagwawakas naman. Pinalikan na nila yan at inaayos na rin accordingly kung paano ipapangasiwaan at maayos ng mga bagay-bagay tungkol dyan. What is peculiar about the whole situation ngayon, Tony? Ito ngayon, coming to the present day. Benjamin Fulford, who is one of the reporters of this hidden financial deals, financial system, reported that the Bank of China, the Bank of Japan was closed during the crowning when the new emperor took over. Now, maybe because it was a holiday or whatever, special days nila, the banks were closed. But remember, even in the Philippines, sunod-sunod, sometime in April ba yun o March, na ang mga bangko rin stop releasing funds through the online system nila or through the financial system. Because they have to update. And it is not only one bank. We have confirmed from our other sources that it involves many of the major banks to change their financial system to something new. And what it does is we don't know at this present point. Yung isa ring malaki information which I read in the last few days is that Indonesia closed its bank for 9 days. Sabi nila, Eid al-Fitr. Bakit? Kung Eid al-Fitr, bakit ang Indonesia? Why not also Malaysia? But Malaysia has been calling for the change of the currency to the gold-backed system. Sabay yun sa announcement na sinira yung bangko sa Indonesia. I have not heard of this closure. I don't know kung may mga kasama tayo o kasama tayo nandun sa Indonesia, Malaysia, or other countries, Japan. Kung talaga bang nagsisirado to sila, if this happens every year. Kasi every year, Eid al-Fitr, Ramadan, every year yan. Pero kung hindi nangyayari ngayon lang, something is cooking. Diba? Otherwise, kung ito ay traditional na nangyayari, hindi na binabalikan yan. Talagang ganyan yan. Pero kung ngayon lang, itong year lang na ito, nangyayari yan, yung changing of the financial system, hindi yan everyday. Remember, prior to something happening, to this happening, we got a feedback from one of our officers, si Salvi, na nakarinig siya ng information na there was something big that is going to happen. Yes. Diba? And then, so after that, after a week ata or two na sinabi niya yan, nandun na. Hirap na tayo mag-connect sa internet or sa online dahil nag-iiba, nag-change sila ng system. So, kaganapan na ganyan ang kailangan ma-connect mo. Connect the dots. Ang iniisip natin ngayon, ano kaya ang mga possibility na mag-create ito ng chaos? May possibility kaya dito sa Pilipinas na magkagulo-gulo tayo ng sandali at mag-i-intervene, kailangan ng government intervention in a sense na magpapalit ng structure ng governance. Ano sa tingin mo? Wala namang nangyari. Diba, Tony? When this happened, nothing happened. Well, until now, there is no major upheavals. People seems to be taking it easy. Nagka-problema. Hintayin natin after 1 week. Yun na nga. Is it because the mindset of our people now, the people in the area of the different regions are already now napasokan na ng ibang energy na maging complacent na sila. Oo. Yun ang nakakatakot. Or masyado na tayong umiinom ng soya milk na nababakla na yung isip natin. Ganun ba yan? Oo. Yung tofu? Soya. Nakakasoya. Oo. Well,
Gaya So, nito. kung tanungin mo ako dyan, talagang no chaos. No, I mean, it seems that it has no Major implication. impact sa atin. Oh, Sa ibang country siguro, kung kulang yung gold nila, baka. And then kung wala silang maisangla, baka konti lang mapunta sa kanila. remember in Indonesia, Tony, sa Indonesia, it's not only the bank, pati pawn shop, sinirado. Mm. Kayang I don't know if they have the same attitude from Western country to, or sabihin natin Western country or sa Amerika. Meron bang explanation in-offer? Did Fulford offer any explanation to that? O kung bakit niya nasabi? It seems, ang Just kunting naintindihan ko, parang precursor to the reset of the currency. Mm-hmm. They would need new systems to control it. Tapos may nakita rin akong posting na yung presyo daw ng bigas 5 piso na lang daw per kilo. Well, yung iba natutuwa pero kung 5 piso na lang per kilo yan, sino pa kaya magtatanim? Di ba? Dahil malaki yung pera mo, let's say, mag-reset tapos debt jubilee, tapos i-release yung pera. Kung meron ka mang 5 million, kahit na 40 pesos per kilo yun, okay lang naman. Kaya nga yung sigarilyo, gagawin pang 100, ano pa yun? Chicken feed. Okay. So, saan tayo patutungo, Ed? Ngayong lumilinaw-linaw na yung historical background, although marami pa diggings, no, na kailangan isagawa para maintindihan pa natin ito na mas malawakan, itong global wealth na ito. Kaya pala meron tinatawag na global wealth management ang World Bank. Tapos meron pang international. Hindi lang World Bank, ating mga credit cards, meron silang wealth management service. Pero yung pool ng mga wealth of the nations, yun na yun. At ang sabi pa nga daw, si Severino Santa Romana, yung 411 na mama, yun daw ang leader ng League of Nations. Hindi rin nagpapakita ng mukha. Hindi parang yung sa sini ba, nakatalikod at madilim. At the man behind the throne. The man behind the throne. Tapos yung the man with no name. Siyempre, malaki rin ang partisipasyon ng Vatican dyan dahil hindi natin alam kung ano yung mga nadala niya on behalf of the Vatican. Pero sinasabi naman daw itong si Santa Romana ay malapit sa Vatican. At bakit pala Romana. Saint Romana. Tama yun. Severino. Pag Severino, talagang lubha, di ba? Severino. Sibir Santa Romana. Nakakapit to po sa Katoliko. Ang siste pala dyan, halimbawa, itong mga pinagkatiwalaan niya ni Santa Romana tulad ni Tarsiana Rodriguez, ganun pala to, Ed, masyadong compartmentalized yung mga activity. No? Halimbawa, si Tarsiana, inuutusan pagpunta sa Central Bank. Yun lang ang trabaho niya. Utos, deposit. Pero other than that, wala na siyang, hindi siya yung tao para mag-withdraw. And he does not have a total picture of all this hidden wealth. Kaya masyadong compartmentalized yung sitwasyon. Yes. So, kung hindi pa rin ito mabubuksan, kung wala pa rin lalabas na pera, bakit kaya? Kabal. Bakit kaya? Ha? Bakit kaya? Pero palagi ko sinasabi dyan doon, ako ganito na naman ako. Ang sa akin talaga dyan is that for this to come out,
interim, yung release ng pera is just interim. Para sa akin, interim lang yan. Kung may reset, merong gold back, interim, that is just interim. Ang pinaka-critical para sa akin talaga is the full disclosure. And kasi together with that full disclosure is the release of advanced technology. Pagpapasok yung advanced technology, we won't have the need. There is no need for money. Okay. Di ba? Libre. Lahat ng mga kailangan mo, i-imprinta lang yon, i-produce lang yon. Yung tinatawag nilang replicators. Kung tatrabaho yung replicator, yung energy requirement doon, meron ng free energy. Di ba? Kaya, kung kailangan mo mag-travel, meron ka teleportation. Oh. If you want to go to other planets, meron na rin yan. So, kaya nga may... ang sa akin talaga is that if there is any release, it is just a precursor to full disclosure. And once we go into full disclosure with technology, in other words, naka-tie up ito eh. Once we go into full disclosure and full technology, advanced technology, maging Star Trek, yung tinatawag nilang Star Trek economy na tayo. At saka parang nakikita rin natin itong advent ng mga magnificent investment schemes. Na gaya halimbawa ng Kapa. Yung Kapa, familiar ka ba? Narinig mo ngayon na pinahihinto na ni Duterte yung Kapa. Oo. Kasi masama kasi yung meaning nun eh. Ano ba? Yung Kapa. Ano bang Kapa? Kapa is? Ha? Ano yung full kanya? Full meaning ng word? Kabus. Parang kabus. Payamanin. Parang ganun eh. Okay. Pinahihinto na. Sino nagchuchucho? Di siyempre si Kibuloy. Yan. Kasi nga, ang Diyos ng Kapa ay masasabing nagbibigay ng pera. Nagsishare ng blessing. Yung Diyos ni Kibuloy, sinasarili yung blessing. Binubulsa yung bulsa. Binubulsa yun. Kaya siguro, imbis na ibigay sa kanya, i-invest nyo sa Kapa. Yan ang ngayon. Kaya malaking isa sa mga pakakaabangan yan. May witty rin itong Kapa. Witty rin eh. Kasi bawat investment, pseudo investment, kumbaga quasi-investment o incognito investment, pinalalabas sa papel as donation. Correct. Wala na nga talagang balikan yun. Kung ikaw sorry Ed, wala ka. Yan ang masama na ang umpisa, ang opening is investment. For a return. Kaya hindi nila tayo mai-charge. Dito sa atin, kwentas claras tayo from day one, since the beginning, sabi natin, walang investment dito, walang membership fee. Wala. Kung mayroon man gusto man kayo mag-donate, donate kayo sa kusang loob yan. Kusang loob. From 1 centavo to a million. Pero hindi tayo nangangako ng may blessing. Hindi yun. Yes, hindi tayo. But what we offer since the beginning is to clarify all of this. From day one, that's what we have been saying. We would like to surface lahat itong claimants para maintindihan natin. And then, once we have surface, magamit naman natin ang ating sentido common, critical thinking, rational thinking. Sino yung tunay, sino yung hindi. Right. Hanggang ngayon, kasi nasabi ko, still, show me the money. Malapit na. O yun na nga i-connect ko na to, balik ko na doon sa alien talk. I was listening to Richard Dolan kanina. Meron palang leak. There was a leak released
around 40 days ago, which basically gave confirmation on the government project in 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 a joint venture with private industry Mm. for the reverse engineering of alien technology. And that was in 1997 pa. Okay. So you can imagine it is already more than 20 20 years. years, more than Yeah. 20 years. Mm. So you can imagine the available. Kaya yung mga lumalabas ngayon ng mga white hats at saka whistleblowers, sinasabi nila, we already have, sino yun, yung matanda sa Lockheed ba yun? Sabi niya, we already have the technology to send ET home, to bring ET home. Remember yung movie, ET? ET, Mm. go home. Sabi ni Kwan, yung matanda na yun, who was the head of the, I think he was the head of the skunk work, kung hindi ko nagkamali. Okay. Sabi nga niya, we now have the technology. And that Mm. was last year. Last year yun, lumabas siya. We now have the technology to bring ET home. Well, oh. So reverse Ah. reverse So all of that, engineering. lahat yan, TR3B, yung mga ibang sightings yan, hindi na yun. So Made kung in Orion, made in Pleiades, it is already made in Earth, made in USA. very potential na yung tinatawag na exchange, no? Human to alien exchange o ET exchange. Tayo, kung gusto natin papupuntahin tayo ron, tapos kapalit na natin. Yan. Di ba? So the possibilities, sabi ko, this whole financial Gisara ni Sara is just a precursor to bigger things. And the bigger things actually the full disclosure of the alien advanced technologies. O, kasi That itong we now have to process yan. once we embrace ni Sarah Gisara, the full concept nun, it is similar to embracing the idea that was introduced by the aliens or the light workers, di ba? Oh, yeah. Actually, what is Gisara and Gisara? The main idea is Uh-huh. related to that. Ano ba? Ang Gisara ni Sara is basically all your wants and needs are fulfilled. Fulfilled. Oh. Mm. So, Ensuring that all and the sustainability of this is ensured by advanced technology. Mm. So we go into quantum computers, we go into quantum financial extraluminal lights na yan. Lahat yan. yan. Lahat yan, manifestations na yan. Pero baka, ko hindi ko naabutan yan. Baka mga anak na lang natin. Abutan pa natin yan, Tony. Nandiyan na yan. Malapit na. Okay. Sige. Nakuha natin yung mga comments, ha. Sabi ni Dominador Tubo, magpatuloy pa rin dapat to give guidance sa mga naliligaw ng landas pag nahahawak na sa wealth. Oo, totoo yan. Okay, sa Mindanao, dahil dyan sa kapa, dahil dyan sa mga investment na yan, marami na hindi nagtatrabaho, hindi na nagtatanim, at inaantay na lang nila tumubo ang kanilang pera. Kawawa naman tayo. Kawawa naman. Kawawa tayo. Yun din ang dapat natin intindihin, unawain natin dyan. Inaantay na lang tumubo. For those investments to work, to return to you, they must be also invested. Kung pumapasok lang yan sa bulsa, wala yan, mawala yan. Ponzi nga, Ponzi. Kasi kung nag-o-offer ka ng 30% return, di wag ka nang wala na, magsasara na lang yung bangko, sa'yo na lang mag-i-invest yung bangko, di ba? Yung Bombay, sa'yo na lang, muta ka sa Bombay. Pwede ka na umutang. Kung 20% sa Bombay, 30% ang bigay mo, di pwede kang umutang sa Bombay. Hindi na magpapautang yung Bombay sa mga tao na kukolektahan pa rin ng araw-araw. Isipin mo, araw-araw pa collection. Di maglaga ka na lang dun sa kanila. But it has an end. Sabi ni Nakazawa, watching from Palermo, Italy.
Ang sabi ni Magandang lugar yan, Palermo. Yung sabi ni Constancio Parfan, yung KAPA ay isang sindikato, estapa. Mukhang mapanganib, ordered by the President. Yun ang problema nito, Arcel naman, dahil matalino eh. Technically, mahirap kasuhan kasi donation eh. Pero yung ginagawa nila is an investment activity. Di ba? Kaya mahirap kasuhan eh. Sa papel, donation, religious. Pero sa activity, investment. Ayan, si Cecil Takahashi, hello, from Tokyo. Kay Romilin Bigtas, from Malaysia. So, siguro, tuloy-tuloy pa rin tayo kapag nga itong WOTN, pagkakaroon nga pala tayo ng website, may website na tayo, Ganun ha? Oo. WOTN.tv. Pero hindi pa active yung page. Pero meron ng domain name, WOTN.tv. So, ayusin natin ng programa. At syempre, doon ko ipopost yung mga status ng kanilang mga ID. Di na nila pinanonood yung full length yung ating presentation. Yung mga yun, for entertainment purposes lang naman yan. Hindi po pwedeng isara ang nasimulan natin. Kasi may mission po tayo sa ating ibang kababayan. Pati na rin ang projects natin para sa ikaulad na rin ng Pilipinas. Oo nga, tama yan. Kailangan natin itong pagsigawan, pagtipunan ng lakas para magkaroon ng tinatawag na transparency. April, good evening daw sa iyo, Ed. Good evening din sa akin. Kay George Padilla, good evening, George. Salamat ha. Robinson Ramos, ahina po ang boses ni Sir Ed. Nagpalit ng microphone. Nagpalit ng microphone. Anton, kung mabuksan, register mo sa SEC ang para WOTN Foundation. Pagka nagkaroon kami ng 1 million, kasi yung foundation kailangan at least meron kang 1 million na ready na So, pag nasampulan tayo. Irene Kulyad, watching from Baguio City. Diba Ed? Kailangan may pera to start the ball rolling, so to speak. Start the ball rolling, pero hindi pa raw yata magbo-ball roll. Kasi marami pang lilinisin, partikular ang droga. Hindi pa nalinis-linis ang droga. Yan ang problema. Ang corruption talaga, one of the first thing is really the corruption in government. Grabe lalo dyan sa PhilHealth, yung mga bogus na ghost dialysis, imagine. PhilHealth, Medicare, yung nire-report na nasa hospital ka pa wala ka na. Nirelease ka na pala, pero yung record nila extended. Hindi lang dialysis. All across nakikita, yan lang nasisilip ngayon. But I will tell you, in all areas where money is released, may corruption yan. O kanto, may nasagap ako, yung build project ni President, kaya daw may movement na. Sa halip raw na ibabayad, papunta sa bank, direkta na ipondo sa project. Kasi kapag ipinasok sa bank, matagal. Mahabang proseso. Hindi makakalabas basta-basta. Okay, sige. Bakit member ka ba ng scam? Di ba wala 5 million na member ng KAPA kahit isa wala reklamo? Sige. Okay. Ako hindi ako member nun. Lera Ugale. Siguro iba dito nagpo-post member, no? Sir, sa haba ng panahon, iniisip ng mga bangko na wala na siguro maghahabol. Kaya siguro yung kabal at yung Committee of 300 nagkunsaba para ma-hold ang mga pera. Di ba si Queen Elizabeth ang leader na yung pinakapinuno ng Committee of 300? Ed? Idea ka dyan? Yan ang sabi nila. Kaya siguro pinabubuksan na ni Trump yan para
magkapera na at maging competitive na muli sila. Pero nakaabang din ng China eh. Hindi ko lang masyado makuha yung role ng China dito, Ed eh. Yung royal Sa, family. kasi kung iba-ibang royal, I mean, the Chinese is also an old, may sariling bloodline yan sila eh. Diba? The Chinese have also a different bloodline. In fact, yung sa Southeast Asia, baka interrelated. But separate from the European. So, Okay. ang mangyari diyan talaga is pina-prop up talaga the idea was to prop up China so that China can become the new superpower in the Southeast Asia. At ang balita ko nga, walang tiwala ang old man sa Amerika, kaya China ang kanyang bagong baby. So si Pina, sige. It's possible that if we're talking about the elders are actually has more affiliation to the Chinese, to the white dragons, red dragon, or whatever dragon, which is connected to the Chinese royal bloodline. And in the same manner na sa European, dito sa Asia, mga bloodline rin dito, mga interrelated din. Even yung Sultan, Raja natin. Oo. Sabi na si Fina, you have interviewed a lot of personality regarding heirs. Who do you think will you believe in? Hindi pwede sabihin. Okay, kasi for ethical reasons na. Hi, si Leia Rita. Hello, Kuya Anton, Kuya Ed. Good evening to all. Good evening. Ito si Cosme Manawis, watching from Daman, KSA. So parang na-achieve natin sa palagay ko, Ed, is yung importance ng pagkakaalam natin na itong wealth na ito hindi ito, siyempre napakahalaga din na nabuksan yung kaalaman natin tungkol dun sa warlord, ano? Pero pangalawa dyan, doon sa global wealth naman na pinagsama-samang yaman at nang sa ganun magkaroon sila ng particular na monetary system at nauwi nga doon sa Bretton Woods Agreement, secret din pala yun, na ang bawat currency o yung pera na ilalabas dapat backed by dollar. So diyan umiinog ngayon yung ating exploration. Although na hindi siyempre na makaka-apekto kung mailalabas o hindi itong mga accounts na hinahabol natin dahil lahat naman yan nasa disposisyon na ng bangko kung saan nakalagak yan, di ba? Gustuhin natin kung ayaw, kahit ba napirmahan na lang lahat, napirmahan ni Queen Elizabeth yan, whoever, kung ayaw ilabas, hindi lalabas. Kung talagang hindi makakalusot ng pera. O kung ayaw pa bigyan ng clearance dahil may problema pa pagdating sa governance. Hindi rin na yan yung mga ilan sa mga ating dapat bantayan. Pero siguro hinay-hinay na tayo at may pasok pa bukas. Meron ba? Lunes na Oo nga pala sa iba. No? Kasi ako natutulog lang ako as late as I can. Sleep as late as I can. Anyway, the point is, maganda tong patuloy yung discussion natin. Slowly, I think, as we uncover bits and pieces and connect the dots, we have a better picture of what we are facing. That's right. Ito, maganda itong sinabi ni Juanito Binamira. May chismis na 16 na banker ay nasa pangangalaga ni Bill Gates. May mga ganun nga usapin na yung mga basu-basura na yan galing daw kay Bill Gates. Pero may karga, pagbalik may karga ng treasury bonds. Kasi kaya pala delikado yung ginawa ko na nagpakita ko ng bonds, di ba? Hahabulin daw ako ng CIA noon dahil ayaw ng mga CIA na may lumabas pang ganun dahil hindi nila babayaran nga, ayaw nga bayaran ng Amerika yung kanilang pagkakautang. Kaya sabi niya po, Perdi, hindi pwede na 80% uutangin mo. Dapat 80% cash, 20% utang, payag ako. Hindi pumayag yung Amerika, hindi siya kasundo.
pinatalsik si Apo Perdi. Lahat talaga itong mga Amerikano. Yan. London, Vatican, Washington, D.C. was Trilateral Commission owned by the Rothschilds. Tama. Kaya dapat ma-unlock natin yan. Anong partisipasyon ni Queen Elizabeth? Siya na nga ba talagang huling barahan na dapat mabuksan? Diba, Ed? Yep. Bueno, sige. At paalam na tayo. Good night. At hanggang sa susunod na Sabado for regular Good night edition. na rin. Mag-good night na ako sa ating mga kasamahan sa UFOSP at saka sa WOTN. Good night. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dito lang po muna. Sa ating mga nagbigay ng kanilang reaksyon, 257, 323 commenters, at sa ating viewers. Muli ito si Anton Israel. Pangalan ni Ed Neri, pangalan ng mga taga-subaybay ng WOTN. Meron na tayong website, OTN. Yun dapat ang OTN.tv. Yan. OTN.tv. At sa UFOSP members, po si Anton Israel, nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.